So mayroong panibagong rule na gagamitin ng NBA para sa susunod na season. Nasubukan na po ito sa season na ito. Sa mga half-court shot, kung ito ho'y hindi napapasok, hindi po ito maka-count as individual. Ito po'y maka-count as a team. So definitely hindi po masasaktan ang stats mo, ang shooting percentage mo kung hindi mo man maipapasok yung buzzer beater half-court shot mo. At heto ang tatlong criteria para magawa ito. Kinakailangan yung attempt mo ay nasa final 3 seconds na. Kinakailangan din po na yung missed field goal attempt mo ay nasa beyond sa outer center circle na siyang inilarawan dyan sa larawan. So approximately meron po itong 36 feet from the basket. At syempre yung play ay naka-originated sa backcourt. Doon po ito nanggaling. Doon lang po ito maka-count as a team stats, hindi individual. So definitely ligtas ang shooting percentage ng isang player. Samantala, si Stephen Curry mismo ang nag-welcome kay LeBron James sa mundo ng golfing. Itong si LeBron mga idol ay pumasok na nga sa paglalaro ng golf. Bago lamang si LeBron sa mundo ng golfing. Kaya sa puntong ito ay marami pong mga NBA players na naglalaro sa ngayon ng golf ang excited na syempre itong si LeBron ay sumama na rin, sumunod na rin sa kanila. Sa mga hindi pa nakakalam, itong Stephen Curry ay nagkampiyon na sa sports na to noong 2023 sa American Century Championship kung saan ang kanyang mga kasama rito ay mga celebrity pa. Sa puntong ito yung pinakamagandang sport na laruin pagkatapos na magretiro sa paglalaro ng basketball ay itong golf. Hindi masyadong nangangailangan ng anumang galawan. Napaka-perfect po ito para kay LeBron. Napaparetiro na sa NBA Totally, ibig sabihin nito ay hindi lang po sa basketball ang kompetisyon ng dalawang ito. Pwede po nating masaksihan silang maglaban sa susunod na mga taon. LeBron James versus Stephen Curry sa golf naman. Kaso sa puntong ito, mas lamang itong si Stephen Curry kung pag-uusapan yung achievements sa golf dahil ayun nga, nagkampiyon na siya kumpara kay LeBron na nagsisimula pa lang lamang. Samantala, mayroon ng bagong center ang Indiana Pacers. Nag-trade sila sa Memphis Grizzlies. Ipinadala nga ng Grizzlies itong si J-Huff papunta sa kanila bilang kapalit ng isang second round pick at isa pang second round pick swap. Mayroong 4 na taong experience itong si J-Huff sa Memphis Grizzlies mga idol. Sa edad na 27 years old, batang-bata pa lang siya. Hindi masyadong mataas ang kanyang playing time. 7 points lamang ang kanyang ina-average, 2 rebounds, 0.6 assists, 11 minutes lamang ang kanyang playing time. Merong 51% sa field and 40% naman sa 3-point line. Ngayon palaisipan to para sa Pacers kung ito na ba yung kanilang gagawing main man center o kanilang gagawing backup center para kay Thomas Bryant o sa kahit na ano paman o sino paman na kanilang big man sa kanilang rotation. Totally ito ho'y napakalaking downgrade sa pagkakaroon ng isang malakas na center kay Miles Turner. Ngayon, heto ang kanilang nakuhang ipapalit. Binarat nila si Miles Turner despite na wala naman silang binabayaran sa kanilang luxury tax. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa ginawang move na ito ng Indiana? I-comment lang yan.